Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong mga pag-uusapan na videos, no. Unahin natin 'to. Itong video na 'to. Ano ito? Road rage daw eh. Subukan mo tumakbo ngayon. Nagmamaniho ako ha. Oh, at kinakasuhan nga kita, halika. Oh, halika, kinakasuhan kita. Oh, ano ngayon? Dalawa, minumura mo ako. Minumura mo ako, oral declaration yan. Ano ngayon? Oh, Paglasin itong kamay ko. ano ngayon? Kinakasuhan kita, ano ngayon? Oral declamation yan. Anong oral defamation? Defamation, di ba? Oh, wala akong Sir, ginagawa sa'yo, minura mo Hindi ako. ka naka-uniform, may Ayan, brad. may video. Sir, Oh, naka-uniforme ako. Sir, pasensya mo. Sir, hindi naman, sir. Minura ko eh. Wala akong ginagawa sa kanya, minura ko. Oh. Minura mo ako, wala akong ginagawa sa'yo. Bahala ka sa Kasuhan buhay kita mo. ngayon. Sige. Oh, sige. Sabi na, subukan mo. Oh, Lalo ka mapapahamak niyan, sabi ko sa'yo. Lalo ka makapahamak niyan. Nasira itong ano ko. Sumakay na, sumakay na. Kasuhan kita, putang ina mo. Minura mo ako. Matidisgrasya tayo dito, sir. Tingnan mo ginagawa niya sa akin, no? Tingnan mo ginagawa niya sa akin. Hindi ba tayo matidiskrasya niyan? Tingnan mo. Taxi ba ito? Mukhang may metro yung ano eh. Nakahalo ko sa kanya, diniretso niya. Kakasuhan ko yan. Sige, makukulong ka. Diretso mo pa. Ayan na. Patuwa ko muna Ayan ako. na. Ayan na, oh. Sige. Dito. Diretso pa rin. Hawak ko na. Pulis ako, pulis. Iyan mo, tabi natin to. Hindi. Pulis ako. Diretso pa rin. Hawak ko na. Oh, tingnan mo. Sige. Bahala ka. Oh, bahala ka. Tingnan natin. Ayun, may mobile. Ha? Oh, gilid mo. Itabi natin. Ba't di mo itabi? Ayun oh. May kasunod dito eh. Oh, tabi mo. Ba't di nga naman itabi? Ayan, may Tatabi lang naman eh. video. Wala akong ginawa masama sa'yo. Oh, Gusto ko siya ba ako? Taxi nga to. ganda yan. Buti may video. Okay yan. Taxi. Wait lang kasi yung ano yung ating legal man hindi nagre-reply eh. Pwede ba 'yon? Alam ko pwede kang mag-aresto pag ongoing yung ano, pero yung sa degree na yung oral defamation, pwede ba 'yon? Hindi kasi nagre-reply yung ating ano. Ipipin ko na lang sa comment section yung sagot, no. Hindi kasi nagre-reply yung legal advisor natin eh. Pero nakikita ko kasi dito. Alam mo ang unang nabahala ako. Bakit yung mga kababayan natin Pinoy parang walang takot sa pulis? Yan ang nakikita ko number one. Parang hindi sila alisin muna natin yung factor na mali ang pulis or tama ang pulis. Alisin muna natin yun. Yung parang kayanin ng mga kababayan natin ang pulis. Nakakalungkot ano. Pero at the same time naman, nakakabwisit naman kung abusado ang pulis. Pero na ano kasi ako, pag sa ibang bansa, nakakapag-comply sila sa pulis. Parang magalang sila. Dito sa atin parang ano no. Anyway, dito sa senaryo naman na to, hindi natin alam yung pinagmulan eh. Hindi natin alam yung pinagmulan kung bakit siya hinuhuli. Kasi dito, Subukan mo tumakbo ngayon. Nagmamaniho ako ha. Oh, at kinakasuhan nga kita, halika. oh, 'di ba? Inaano na siya eh, parang may ginawa siya before. Pero kung papanoorin mo naman, ang binabanggit lang naman na ano ni Kuya, yung minura siya, yung oral defamation lang. Pero pwede ba yon pag arestuhin mo siya on the spot? Sa oral defamation? Tagal naman kasi mag-reply nung ano natin. Anyway, babalikan natin yan ano, pag nag ano na siya. Pariringin ko nga to. Wait lang ha. Yan, pinaring ko na. Kasi kailangan natin ng ano ng sagot agad eh.
Pwede ba yun? Hindi ka, kinakasuha kita. Oh, ano ngayon? Ina mo. Tama, minumura mo ako. Minumura mo ako. Oral defamation yan. Ano ngayon? Oh, Pag nasira itong kamay ko. ano ngayon? Kinakasuhan kita. Ano ngayon? Oral defamation yan. Oh, wala akong Sir. ginagawa sa'yo. Minura mo. Kasi ayoko muna mag-utak teleserye, baka malay mo valid yung pag-aaresto ni police. Hindi ko kasi hindi ako familiar sa ganitong senaryo. Pero kung yung anyway, 'di ba? Skip muna natin hangga't di sumasagot yung natin. Anong masasabi niyo doon sa kaso na 'yon? O next topic. 'Di ba? Ito kumakalat ito yung na-videohan ng ang maestra sa loob daw. Ito, nakikita dito, tinatali niya yung... Ilang beses ko na sinabi sa inyo na kapag nagtuturo ko sa akin, huwag kayo mag-iingay. Di ba? Ang kulit nito reaction, ano? Ito. Ito ang bagay sa'yo. Ha? Para hindi ka na. Pero ito, yung nakunan sa marami kasing nadadala dito eh. Ito, shooting ito ng movie. Alam nyo kung paano ko nalaman. May boom mic Yan sa taas may boom mic sa taas. Sasasal. Kumbaga, hindi ito yung official na na video. May nagvi-video habang nagsushooting. Alam mo, sa mga kababayan natin, kung mababasa mo yung comment, ang dami nadadala eh. Diba? Bakit ginagawa mo yan, ma'am? Bawal yan. Ipatulfo nyo. Sabi ganon. Ipatulfo daw. Pero ito ay shooting ng teleserye ba to? Or movie? Or teledrama? Kasi may boom mic siya eh. Tsaka alam ko artista ito, di ba? Ito si ate. Meron pa nga niyang may ito pa yan eh. Oh. Ilang beses ko na sinabi sa inyo na ayoko sa classroom ko ang maingay. Di ba? Hindi mo natatandaan yun? Artista yan, kilala ko ito. Hindi ko lang siya kilala, pero kilala ko siya sa mukha. Hindi po ito totoo. Yun. Doon sa nagpasa sa akin, hindi ito totoong pangyayari. Ingay mo. Sobra naman yan kung kung totoo. Yung pinapackaging tape, di ba? Mayayari siya niyan. Anyway, next issue. Mabilisan tayo di ba? Ito, sa balita, ito lipat naman tayo kay Sir Erwin Tulfo. May sinabi si Sir Erwin Tulfo eh. Si Senator Erwin Tulfo. Daming boto nito, no? 'Di ba? Yung kapatid niya si Bitag hindi nakapasok, no? Sabi ni Sir Erwin Tulfo or ni Senator Erwin Tulfo. Naghayag ng pananaw si Senator-elect Erwin Tulfo kaugnay sa pamamahagi ng pamahalaan sa mga mahihirap na Pilipino ng ayuda. Sabi niya ganun daw dito, hanggat may Pilipinong di kayang tumayo sa sariling paa, kailangan ng ayuda. Anong tingin nyo doon? Tingnan nga natin yung context ng Kasi, when you say ayuda help yun eh. Ano bang ibig niya sabing help? Pero sa atin kasi, nagiging synonymous ang ayuda sa binibigay na pera, 'di ba, ng pamahalaan. Katulad ng 4-piece, tama ba ako? Synonymous ng ayuda sa ganun. Pero ang real meaning kasi ng ayuda, help. Ako, pag sinabi na na hanggat may Pilipinong di kayang tumayo sa sariling paa, kailangan ng ayuda. Yung real meaning ng ayuda yung help, pabor naman ako doon. 'Di ba? Kung hindi niya kayang tumayo, bigyan mo ng trabaho. Form ng ayuda 'yon, ng tulong. Bigyan mo ng trabaho or ilapit mo sa isang kumpanya na mabibigyan sila ng trabaho or job fair, mga ganon. Form ng ayuda 'yon. Pero kung yung ayuda na sinasabing bibigyan ng pera, pakinggan muna natin to or basahin muna natin tong article. Naghayag ng pananaw si Senator-elect Erwin Tulfo kaugnay sa pamahagi
ng pamahalaan sa mahihirap ng Pilipino ng ayuda. Sa ginaganap kasing monthly balitaan forum ng Manila City Hall Reporters Association, nitong Biyernes, Hunyo 20 sa Harbor View Restaurant sa Ermita, Manila, hininga ng komento si Tulfo tungkol sa babaeng lumabas. So malinaw, hiningan siya ng ano dito ng komento dun sa babaeng lumabas ng imbornal sa Makati noong Mayo na tinulungan ng Department of Social Welfare and Development. So ang tinutukoy na ayuda dito yung pagbigay ng pera nga. 'Di ba? Hindi yung ayuda na yung real meaning ng ayuda, yung help. Kasi maraming uri ng help pero yung ayuda tinutukoy dito yung bigyan nga ng pera. Ayon sa kanya, kung ako ang tatanungin, dapat i-interview, hindi na trabaho ni Secretary Rex Gatchalian mag-interview dun sa tao. Sana nag-imbestiga. Kung ako ho yun, papaimbestigahan ko ho yun. Medyo okay naman yung niya. Medyo okay naman yung stand. So ang may mali doon ay yung mga nasa baba, nasa paligid ni Secretary. Kasi it's not job of the secretary to investigate. Pero dahil ikaw ang natatanong, nasa trabaho niya na alamin niya 'yon. 'Di ba? Kung may nagkamali, sabihin niyang nagkamali. Hindi yung kasi anong nangyari kay Secretary Rex Gatchalian, parang inano niya hinilot-hilot niya para makalusot yung sablay na diskarte 'Di ba? Parang nakulangan sa pag-iimbestiga, tapos nung tinanong na siya, parang pinalilitaw niya na hindi talagang naimbestigahan ng maayos yan, na ganyan. Na-interview ng maayos, 'di ba? Sa akin lang, kung talagang mali, dapat sinabi niya mukhang nagkamali po yung tao namin. Walang problema doon pag kung akong tatanungin. Dahil yung pagiging sablay naman kasi, nangyayari naman sa ating lahat yan. Maybe napangunahan ng napangunahan ng pagiging utak teleserye. Pero I don't believe na walang kinalaman si Secretary Gatchalian dun Kasi unang-una siya yung humarap doon sa Imbornal Girl. 'Di ba kumain pa sila ng Jollibee? Kinausap niya pa kaya hindi ako naniniwala na walang kasalanan doon. Sabi kasi dito, so ang may mali doon ay yung nasa baba daw, nasa paligid ni Secretary. Hindi Si Secretary mismo yung si Rex Gatchalian mismo yung nagkausap 'Di ba? Tinawag niya pang Rose, gagawin niya pang ambassador, 'di ba? Sablay talaga. Dagdag pa ng bagong halal na senador, ganito na lang ho yan Hanggat mayroon pong Pilipino na hindi po kayang tumayo sa sarili po nilang paa, kailangan po ng ayuda. Pag inalis mo po yan, saan pa po pupunta yung mga indigent para po pampalibing, pampaospital? Matatandang maraming naghimutok matapos matuklasan ng publiko na matatandaang ano ba yan? Matatandaang maraming naghimutok nung matapos daw matuklasan ng publiko na nagbibisyo umano si Rose na kinikilala ngayon bilang si Imbornal Girl. Depensa naman ng DSWD, alam umano ng ahensya ang pagbibisyo ni Rose at hindi umano nila dinidiskrimina ang individual at pamilyang naninirahan sa kalsada na kanilang tinutulungan. Unang-una, mali na naman to, sablay. Si Rose ay ayon sa KMJS, may inuupahan na bahay. Hindi siya sa kalsada nakatira. Pangalawa, kung alam niyo yung pagbibisyo ni Imbornal Girl, dapat ni-rehab niyo muna. Kasi hinabol niyo na lang yung rehab Nung bandang huli, hinabol niyo na lang yung rehab. 'Di ba? Nung nalaman na nagbibisyo, palusot na lang ito. Samantala, hindi itinanggi ni Tulfo na nagagamit umano ang ayuda lalo na noong nakaraang eleksyon. Ngunit napansin din daw niyang matalino na raw ang mga tao.
Marami hong natalo, nagbigay ho ng ayuda pero natalo dahil wala po silang konkretong proyekto para po dun sa distrito niya. Para po dun sa bayan, sa probinsya niya, ng senador. Dun sa sinasabi, no, ito, magiging open-minded ako. Dun sa sinasabi ni Erwin Tulfo, mukhang na ano siya dito mukhang na misquote siya dito or nabigyan ng maling konteksto yung ibig niyang sabihin dito. So sabing ganun dito, ganito lang ho, hanggat mayroon pong Pilipino na hindi po kayang tumayo sa sarili po nilang paa, kailangan po ng ayuda. Pag inalis niyo po, saan po pupunta yung mga indigent para pampalibing pa? Ang nakikita ko dito, may mga Pilipino talaga na hindi kayang tumayo sa sariling paa. Ang tinutukoy siguro dito, yung mga matatanda, 'di ba? Yung mga hindi na kayang maghanap buhay, yung mga tao na indigent. What do you mean indigent? Tingnan nga natin meaning. Alam ko parang hindi ba katutubo ang meaning ng indigent? Tingnan nga natin. Ano ba meaning ng indigent? Indigent meaning. Poor, mahirap. Indigenous pala yung yung mga katutubo. Indigent, may hirap. Pero depende pa rin kung ano ba yung mahirap na tinutukoy. Siguro yung mga mahihirap na maraming anak, no? Kasi hindi mo na pwedeng sisihin yun na ianak na nila yun Yung mga anak nila 'Di ba? Pero dapat yung ibibigay na tulong ay pag-aralan. Pero kung sa mga senior citizen, pabor ako doon. Yung mga hindi na kaya talagang mabuhay, yung mahinang-mahina na, yun. Hindi naman ako totally tutol dito. Pero doon sa tutulungan yung mga able naman, yung kayang magtrabaho, yung ibibigay na tulong, kailangan pag-aralan. Para sustainable. Kasi kapag ang naging habit lang bigyan mo lang ng bigyan ng pera, 'di ba? Mauubos at mauubos 'yun. Kahit pa sabihin mong bigyan mo ng pang sari-sari store 'yun, kung hindi naman marunong magpalakad ng negosyo, wala rin, uubusin din nila 'yun. 'Di ba? Yung pagtulong ay never naman na maging masama 'yan Never na naging masama ang pagtulong. Kaya lang aaralin kung paano ibibigay, kung paano tutulong, kung akong tatanungin nyo. Hindi ko alam, kaya sila nilagay sa pwesto dun Dapat gumawa sila ng paraan nun, di ba? Anyway, ito next. Dito sa article ng Manila Bulletin. A 28-year-old factory employee from Mandaluyong City has made history by winning a staggering 935 million through Bingo Plus online gaming platform. 935 million? Pucha. Kahit wag ka na magtrabaho doon, mag-time deposit ka na lang ng 500 million. yung interest na lang noon ang gastusin mo araw-araw, humilata ka na lang. 'Di ba? Mag-around the world ka na lang, pucha. Yung pagkaganyan. No? Ilang iPhone yun. Siguro kaya kong bilhan lahat ng mga nagko-comment sa akin ng iPhone. 'Di ba? Kung ako tumama ng ganyan, yung 935 million, uunahin kong mag-ampon ng mga ng mga pusa at aso. Kawawa naman kasi sila Kung ako lang nito, 'di ba? Uunahin ko 'yun. Grabe 935 million. Pero ako, kung akong tatanungin mo, kung ako lang ang tatanungin mo, kung may nanalo man dyan na 1 billion dyan sa Bingo Plus, wag na lang sana nila ibalita. 'Di ba? Parang anong nangyari kasi dito, pinopromote nila ito Pag nabasa ito ng mga hopeless na tao, yung halos
wala nang makain, aanuhin nila yan eh. Aasahan nila yan eh. Kung ako lang ha, sana hindi na nila inano to, binalita. Okay lang yung PCSO, no? Kung ako, i-consider kong lesser evil ang PCSO. Kahit na ako, para sa akin, sugal pa rin yun. Pero at least yung ibabayad mo doon ay pinapantulong yun sa charity eh. Ng PCSO eh. Yung mga walang pambayad sa ospital. May kapupuntahan pa rin yung ano mo doon eh. Yung tinaya mo eh. Pero dito sa Bingo Plus, sana hindi na nila binabalita ito. Matutokso yung mga tao dito eh. Just imagine, ibabalita mo, factory employee, isang factory employee nanalo ng 1 billion. 'Di ba? Dapat hindi na nila inaano to. 28-year-old factory employee wins nearly 1 billion. Sarap no, buhay. Hindi mo nga naman may imagine kung kailan sa'yo tatama yung ganitong swerte. Pero I do believe some of us may may napapanahon sa ating ganyan eh. Kaya lang hindi na pagtatagumpayan ng iba. Yung opportunity kasi na dumadating sa atin, hindi natin pinapagpahalagahan. 'Di ba? Lahat ng swerte ay darating sa buhay natin, naniniwala naman ako. Pero iba-ibang form. Maaring hindi doon sa inaasahan mong katulad nito, no? Hindi ko naman sinasabing lahat tayo nakatakda na manalo sa loto. Pero naniniwala ako na bawat isa sa atin nakatakda na magkaroon ng chance ang maging matagumpay. 'Di ba? Kaya pag dumating sa atin yun, huwag nyo nang pakawalan. Sa akin, ako hinihintay ko pa rin. Pero napakaswerte nito, no? 'Di ba? Kung ako yan, 935 million. Yun, katulad doon sinabi ko, 500 million ito time deposit ko. Tapos yung natitira, ipapoverty porn ko na lang eh. Pero hindi yung sa tao ha, sa mga aso't pusa. Doon ko ibubuhos yung poverty porn ko. Yung mga pusa na nasa daan. 'Di ba? Grabe, no? Multi-millionaire overnight. Pero ano eh. Pero ano to men eh. Hindi magandang pinopromote to eh. Maraming ano niyan, maraming tutulo ang laway niyan. Aasa dyan sa ganyan. 'Di ba? Ito last video. Natawa ako dito eh. Tinamad mag-edit ng ng video. Ito, 'di ba? Ito okay eh, no? Kunyari pinapanood niya sa cellphone. Sa GMA ito eh. Ako mismo ang gumawa. Ako mismo ang pumatay. Ang magamang ren. Tapos nung balik na, hindi na inayos yung pagkakaano dun sa hindi na pantay yung yung video do sa cellphone. Kaya yung minsan alam nyo, simula nung Victor magtanggol, hindi na ako kahit kailan nadadala dun sa hype ng ng yung sinasabi nila na pang world class na effects. Yung mga ganon, di ba? Nagsimula yan sa Victor Magtanggol. Hindi lang beyond Victor Magtanggol pa. Di ba? May mga pantaserye na sila before na na lagi nila sinasabi, world class ang effect, world class ang effect. Tapos pag pinanood mo, basura. 'Di ba? Ang isa lang talaga na parang medyo na-impress ako, yung Voltes 5 'yon. Medyo maganda-ganda 'yon. Talagang ginastusan 'yon eh. Ang sablay lang para sa akin sa Voltes 5, yung acting, 'di ba? Hindi siya I don't know, pag Pilipino ang gumagawa ng mga palabas, hindi believable para sa akin. Or dahil kilala ko lang yung mga artista. Unlike Hollywood, di ba, sumisikat yung mga movie nila, nagiging iconic pag yung artista na
na ginamit mo, hindi siya kilala tapos dun lang siya makikilala sa role na yon. Parang sometimes may isang karakter na pinanganak sila dahil dun sa role na yon. Bagamat katulad ni Hugh Jackman, artista na yung matagal na pero hindi naman siya ganun kakilala eh. Talagang nakilala siya nung gumanap siyang Wolverine. Talagang inari niya yung pagiging Wolverine niya. Hanggang sa ilang years na yung nagdaan, 'di ba? Wolverine pa rin siya. Parang hindi ka na makakakita ng ibang artista na gaganap ng Wolverine. Parang si Robert Downey Jr. din. Iron Man. Wala nang ibang magiging Iron Man kundi si Robert Downey Jr. eh. May mga ganun talaga na pero pag Pinoy ang gumawa, ewan ko, wala lang siguro akong faith sa local natin, Pero, so far, ang na-impress lang ako na movie, yung General Luna. Pero, good for one viewing lang eh. Pag pinangalawang nood mo na yung General Luna, meron ng may masisilip ka ng imperfection eh. Pero maganda pa rin, 'di ba? Anyway, yan lang naman muna ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.